Alright, for our menu today, magluluto tayo ng giniling. My version of giniling. Dahil walang lean pork sa grocery kanina, meron lang silang regular ground pork. Kumuha ko ng kalahating kilo nun. And walang option talaga eh. So, ang kinuha ko is ground beef. So, kombinasyon ng ground beef and pork. Almost kalahating kilo ng ground beef. Kalahating kilo ng ground beef and then almost kalahating kilo rin ng ground pork para balance. That's our main ingredients. So, for the ground beef, 217 pesos. Yung ground pork, 92 pati, 92 pesos. So, sabihin mo lang medyo pricey ngayon 420 pesos. Sabihin mo na, 420. For the meat. Medyo mahal ngayon eh. Pero request ni TJ ito. So, tapos later, gagawa rin tayo ng tortang talong. So, roughly, aabot ka ng mga 700 pesos for this recipe. Okay? Pero, this is good for 6 people na. So, buong pamilya na. So, 700 for all the recipes. Pero, sobra-sobra na ha. Yung bawang sibuyas, kamatis. Sobra-sobra na siya. So, yan. Handa ka ng at least, mga 700 to 800 pesos. Okay? Meron na kasi yung patatas dito na sariwa. May lupa pa. So, hindi kasama sa budget. Pero yun nga, sinama ko na rin. Kaya roughly mga 800 pesos total cost for this. Good for mga 6 people. Okay, 6 people yan. Okay, let's start cutting. So, ang pinaka-paborito kong gamitin dito ay parang wok. Ang gusto kong gamitin. Dahil luma na siya eh. Kailangan medyo palitan eh. Ang maganda dito, may takip siya. So, itong wok na to is just perfect. Banlawan. Lagi kong binabanlawan to regardless. Ito tayo sa medium stove. Ayan. Bumili pala ako ng gantong strainer today dahil mas convenient for me. Dahil ilalagay ko lahat ng gulay dito. Mauugasan ko na siya in one go. So, laking convenient. Mura lang siya eh. Nasa 220 pesos. 230 pesos. Madadala ko na to sa outing, sa lahat. Ayun, tulad nito. Pwede mo ipatong ng mga gulay dyan na i-rinse mo. Medyo tipid na. Tapos, yeah. So, for the tomatoes, 4 na malalaking tomatoes. Yan. Medyo 3.5. Tapos, usually, ang gamit ko, 2 onions eh. Pero sige, dalawahin na natin for this recipe. Tapos, garlic ko, isang head. Yan. Tapos, bell pepper. Usually, ang ginagamit ko dito, green and bell pepper. Sa mga groceries, pwede pa, okay pa naman. Usually, sa mga groceries, tulad dito sa amin sa Cainta, Pasig, may green and may red magkasama. For some reason, today, walang magkasama. Yan. Tapos yung talong, this is for later, pero pwede nang mamaya na yan. Yan. So, ito na yan. Yan yung mga ingredients ko. Yung gulay. Okay? First, we need to take this off. At i-rinse muna natin to. Lahat yan i-rinse. Now, yung potato, sobrang fresh eh. Talagang kitang-kita eh. Galing sa lupa. Okay. So, medyo ibubuhod ko siya. For now. Ayun o, kitang-kita. Ganda. So, ugat lang. Rinse lang. Just a quick rinse lang. Just to make sure na lahat. At ay banlawan lang. Okay. Ayan. Maganda dito, you can always put a plate like this sa ilalim para siya na magsasal ng tubig.
Yan. So, next, we need a knife. Extra knife na pang hasa. Kung nawawala kasi yung panghasa namin. Ang ginagawa ko, cheaper knife. Ito, medyo mamahalin ito eh. Kaya sinira nung sambahay, ginamit sa buto ng bulalo. Na-chip off tuloy. So, inform niyo yung mga kasambahay nyo about equipment. The right tools for the job. Kasi, ang dali nilang sabihin, ay, papalitan ko na lang po. Akala nila, mura lang, di ba? Yun pala, ang mahal nito. Ito, yung pinalit niya. Kaya hindi, iba talaga yung, iba pa rin talaga yung, yung quality. So, first, una, para, just to start na, ang gagawin natin is, bawang. Yung bawang na sana. Ito. Ba't kumukuha doon? Yan. Just like before, what I do always is ito para POV shot. Ito sa gitna. Hati. Okay. Yan. So, immediately makikita nyo, wow, tipid na sa, sa pagbabalat, di ba? Sa oras. Ayan. So, tanggal lang. Yung mga may balat pa, pwede nyong bigyan ganun. Uy, nahulog. Sayang. Sayang. So, piga lang. So, pagka pag napiga mo na ng kutsa, ng knife, medyo mas madali na siyang tanggalin. Minsan, nagtitira ako ng ilang balat for flavor. Pero tatanggalin ko after maprito. Next, yung next side naman ng bawang. Ganun din. Same thing. Nakita nyo, ang daling tanggalin ng ano. Ayan. Ang bilis. Okay, this is enough. May konting balat ng bawang. Gusto ko yon for gisa. And then, habang ginigisa yan, tatanggalin ko rin siya. So, hindi naman ganun karami. So, okay lang. Now, I'll try to cut this into equal sizes as much as I can. Pero yun nga, gusto ko pa rin makakain nung, gusto ko nakakagat ko yung bawang. Paborito ko talaga bawang sa any menu na may bawang. Okay, next. You need a plate. Okay, so first ingredient, done. There you go. So, pag nauna na to, susunod ko na yung kamatis. Next is kamatis. So, rough cut lang ulit into quarters, lengthwise. Lengthwise po to. Yeah. Okay. Sumampa. So, yan. Yan. Okay. Once na, yan. Kamatis is there. Done. Okay, once na tapos ko na yan, i-preheat ko na to. Yan, preheat. Ready ko na rin yung olive oil na pomace for this one. Dito ko muna, standby. I need a wooden, wala na naman, ayun. This one, wooden spatula for that. So, preheated na yan. Tsaka ako i-chop yung onions. So, just like before, yung unang layer ng onions, lagi kong tinatanggal. Okay lang. Nandyan yung mga chemicals eh. Lalo na kung hindi organic yung nabili mo. Hindi ako sure eh. Hindi ako nakakita ng organic sa grocery kanina eh. So, medyo first layer, just to make sure, tanggal to. Ayan. Then, ayan, start diced. Habilisan lang. Dahil panggisa naman to eh. Pero still, kailangan maayos pa rin yung pagka-chop para uniform, para yung luto niya pantay. Pero again, dahil gusto ko nga
may variables siya. Nagva-vary. Gusto ko minsan nakakagat ng onions or garlic. Iba yung size. Not always, pero pag home cook, gusto ko yun. Gusto ko yung ganun. So, ayan ah. Ayan na siya, di ba? Tapos, dyan na yan. Ito ang unahin ko. Naka-ready na yung pan ko. Mainit na. Dahil na high heat siya. Preheated. I'll add more oil now. Ayun. Bababa ko yung apoy ng konti. And then, onion. Ayan. Put this back here. Sayang to. Okay. Onions muna. Yan. Usually, lalagyan ko na ng asin yan. Umpisa pa lang. May salt na. Siguro half a teaspoon lang. Ng whatever salt. Meron kami pink salt dito. Okay na yan. Alright. Naamoy ko na yung onions. Medyo nag-translucent na yung iba. Happy na ako dyan. Lagay ko na yung bawang. Okay. Here. Then mix lang. Medium to high heat to. There, maximum contact ulit sa pan. May ibang mga balat ng bawang mamaya. Makikita ko yan later. Tatanggalin ko yan. Yan. So let it just sangkot siya lang. Saute for a few more seconds. Nasa medium-high tayo. Medium-high heat. Makikita nyo dyan. Yan. Okay. Now, while that's happening, iniisip ko na yung, prep ko na rin itong mga karne. Nandito na yan. At umpisahan ko na yung carrots at, potato. Pero habang nangyayari yun nga, i-add ko isang bell pepper lang. Medyo okay lang. Ayan. Tanggalan buto. Tapos ang pag-chop ko dito medyo manipis. Yung hindi mo, kasi hindi lahat may gusto nito eh. So, ang gagawin ko, first bell pepper kasama sa gisa. Mamaya yan. So, standby yan lang dyan. Naamoy ko na yung garlic. Yung amoy na medyo, alam mo na, golden brown. May certain smell yun eh, na parang sa mga restaurants, Chinese restaurants, pag humingi ka ng fresh, yun, yung garlic toppings. Yun, golden brown garlic. Hindi siya yung chili garlic yung prinito lang na garlic na pang toppings sa toyo or sa, parang gano'n, sa dipping. Okay, next is the tomatoes. Still on medium-high heat. So, ano lang. Mix lang. Yan. Okay. Good. Alright. Then, takip. Pwede ng takpan, medium-high heat to medium heat. Para hindi masunog. Yan. So, while that's happening, alam mo ito, peppers. Pwede na ilagay yung unang bell pepper. Almost forgot. Mix ulit. Bango na. Wow! Yun yung sinasabi ko lagi sa paggisa pa lang, mabango na. You're
you're in a good start na. That's a good start. Yung paggisa mo, mabango na. So, takp yan. Medium heat, medium-low heat na. Okay? So, while that's happening, ito, naka-standby na to. Yung mga beef. Dito na yan kasi next siyang ilalagay pag ready na. Yung tomatoes, hinintay lang natin mag-mash. Mash ulit. Here's the carrot. Okay. Ayusin ko lang yung cam. Okay. So, unahin ko yung carrot kasi mas mahirap siyang gawin. So, ayan ang style ko dito. Wala akong peeler eh. Pag walang peeler, talagang manual eh. Nakaka-frustrate. Pero okay lang. Sanay tayo dyan. So, ang gagawin mo lang is kailangan kita mo yung hinihiwa mo. Ayan o, sa gilid. Kasi pag hindi mo kita, paano mo hiwain ng tama, di ba? Ayan o. So, kita. Kita ko. So, simple lang. Pag-peel ng carrots kung tutusin. Slight lang. Let the knife do its job. Yung blade ng knife. Kaya, sa umpisa pa lang, lagi, hinahasa ko yung kutsilyo. Pag wala kang panghasa, yung alam mong medyo mas murang kutsilyo ang gamitin, yung likod nun, hindi ko laging nire-recommend. Pero pagka kailangan mo talaga, wala kang panghasa, yung cheaper knife, pwede yan, itapat mo sa tubig. Ihasa mo gano'n. Purpose lang naman yan, matanggal yung mga nagamit ng bakal sa blade. So, ayan. Ate. Chop. Haba. See? Okay. And then, ito, mahaba itong mga to, diba? So, ganun din. Hindi naman big deal. Just cut them to strips. Pwedeng pagpatungin yung dalawa. Mas mabilis ang trabaho. Yan. So, once you get that right, done on the side. Ito, sisiksikin ko na para mas mapabilis na yung trabaho. Now, ang importante dito is as much as possible, magka-size silang lahat. As much as possible. Okay? Hindi naman kailangan sobrang perfect at mineasure mo isa-isa. No? Posible yan. Just lang. As much as possible lang. So, yan. Ganito yung sizes ng gamit ko. Lipat ko muna to dito sa same plate na ginamit ko for the other vegetables. Okay lang yan. Hindi naman yung meat eh. So, no cross-contamination. Ayan. So, continue lang. Ganun pa rin. Alright. So, tapos yan. Balik dito. Carrots. Done. Hindi pa pala. May isa pa pala dito. So, isa pa. Alright. Carrots done. Pero, you need to check on yung sinasangkot siya natin. Uy! Ayos, sakto. Ito yung gusto ko. Tamang-tama, nag-caramelize na yung ilalim, oh. Yun, oh. Yan. Always remember, medium-low. Yung apoy pagka nagigisa na. Ito ang hinahanap kong consistency ng tomatoes. Ayan, oh. Yan mismo yan. Okay, pagka ganyan na, time for the meat na. Pwede na ilagay. So, unahin ko lang itong pork. Usually, kasi nga, ang gamit namin dito sa bahay, kalahating regular ground pork, kalahating lean ground pork. Wala yung lean. So tuloy, regular ground pork ang gamit namin. Gamit ko ngayon, kalahati. Ngayon, yung next half niya, beef. Ground lean beef. So, kasi pagka sobrang lean, mawawala yung oils. Masyadong tuyo. So, hindi masyadong maganda. Okay siya kung gagawin burger or healthy, Okay naman siya. Kailangan mas healthy yun, yes. Pero, yun nga, half-half na lang. Para, yan, ang dami, diba? So, patumbas na nito, 1 kilo. More than 1 kilo of pork and beef. Half-half. Ayan. So, papabayaran lang natin to.
Maximum contact lang natin yung karne. Yan. Ayan, nawala yung sizzle niya kasi nasa medium low, medium high. Balik natin medium high, then takpan muna. Yan, yan muna. Alright, back to the carrots. Tapos na yung carrots. Dito na siya. Ang dami, di ba? So, pag na-combine na yung volume ng meat pati itong vegetables, ang mangyayari talagang marami talaga siya. So, how I cut my potato. Yan. Gitna. Dahil wala akong pambalat. Yan. Gusto namin ni TJ may konting balat. Hugasan naman eh. Konti lang. Hindi masyadong perfectly clean for potassium. Pero kung ayaw nyo ng balat, nandidiri kayo sa balat, masyadong ibang dating sa dila nyo, yeah, peel nyo ng tama. So, yan, balat muna. Same thing. Pag ganito kaliit, pwede nang rekta na siya. As long as kita mo yung hinihiwa mo. Kasi kung hindi mo kita, hindi mo mahihiwa ng tama. Okay, next is chopping. Paano i-chop? One portion lang para flat ito. Safe ka. And then, ayan, ilalim. Flats na. Good. Diba? Then, same size nung carrots. Pwedeng mas malaki ng konti dahil mas malambot ang potato pag naluto. Mas mabilis maluto yung potato. Ayan, o. Ayan, yun lang yan. Ayan. So, potatoes. Done. Alalagay ko dito sa stringer kong yan. Mamaya, i-chop ko to. Pero, for now, let's check on yung karne. Hindi ko pa nagagalaw to since nilagay ko yung meat. Ayan na. Nag-oil na siya. Naglangis na. Nagtubig na. Yan yung first step niya. Nagtutubig, nag-oil. Ayan. So, pwede na natin taas yung heat ulit. Medium-high. Or, malapit na sa high. Ayan. Okay. Now, may salt na from the onions kanina. Hindi ko muna inaasinan. Mamaya-maya na yon. Pero, ang inuuna ko ulit, for some reason, yung toyo talaga. Okay, magugulat kayo, may toyo itong recipe na to. Nasa na naman yung toyo natin. Ayun. Bumili ako ng toyo. So pwede kayong gumamit ng paborito nyong flavor na toyo. Ako, Silver Swan. 80s na 80s. So, lagay ako ng, siguro katumbas nito mga 6 tablespoons ng toyo. Magda-darken ulit yung meat. Okay. Bango. Grabe, bango. Soy sauce. Okay. Yan. Okay. Hindi ito yung oras para magsabi healthy ba yan o hindi. Hindi. Nagluluto lang tayo ng normal na Filipino giniling na version ko. Yung ibang version ng variation ng giniling, may sabaw. May tomato sauce. Ito yung medyo tuyo. Semi-tuyo. Walang tomato sauce. Now, kasi after giniling, usually pwedeng gawing torta yan sa talong. Pwedeng gawing giniling sandwich. Now, yan yung version na to. Pwede nyong i-extend sa ibang menus later. May ibang giniling, may sabaw. So, depende kung sa luto. While that's happening, pwede nang i-chop tong bell pepper. Usually, sabay kong nilalagay itong bell pepper na to, yung second bell pepper.
Usually, ano yun eh, green and red, diba? So, hatiin ko yun. Green and red, may first batch, tapos ito second batch ng bell pepper. Now, this is a little bigger. Mas malaki yung slice niya. Parang kalahati nung slice nung, yung thickness, kalahati nung laki nung carrots and nung potato. Ayan, pansin nyo, ang laki, diba? Yan, ilalagay ko yan kasabay nitong tatlong to sa huli. After nung meat masangkot siya ng maigi. Tapos, ang pinakahuli talaga is yung raisins. Okay, so habang nangyayari lahat yan, pwede na mag-relax, pero hindi pa pala. Yung talong, itotorta natin, so kaya ihawin natin. Pero ang ihaw dito lang sa grill, sa burner, sa stove. So, hugas lang ng konti. Okay, rinse lang. And the way we do it here is yung pinakamaliit na burner, ito, turn that on. Okay, naka na yan. Ayan. Patong lang. Pero portion by portion. May dulo muna. Yun yan. Tapos mamaya, iusog ko. Usog. So, portion by portion. Medyo tedious. Pero, okay lang. Worth it yan later. Okay? Yan lang muna. Pero, after nito, kailangan linisan yung stove. So, make sure na prepared ka pa rin linisan. Okay. Let's go. Ayan. Let's go check on yun. Mismo. Okay. Nagtubig na siya. Okay, good. Now, while this is happening na, yung medyo nagtubig na, tapos ilang minutes na, mga 3 minutes na siyang nagtutubig. Okay. Pwede na lagay. Lalagay ko na yung carrots and potato. Okay. Ito, potato. So, yung tag pa. Bagong-bago. Ayan. So, pag nahalo na to, sakto yan. Pag naluto yung, yung gulay, maganda na rin yung sangkot siya ng karne. Tapos, yun sabi ko, we add yung ibang batch ng bell pepper na mas malaki yung hiwa. Right? Yan, dahil gusto namin nalalasahan yung bell peppers. And then we mix. Halo lang. So, tingin nyo, ilang tao ang pwedeng mapakain ito. Marami to. Good for mga 8 people pa nga siguro ito eh. I mean, kung normal Filipino serving lang eh. Ako, mga 6 to 8 people pala ito. So, ano yan, sa 800 pesos mo, worth ng ingredients nito na sobra ka pa sa kamatis, sibuyas at bawang. You can serve 6 to 8 people. Now, from this point, low, medium, low fire. Okay? Now, nangangamoy na yung talong. So, adjust natin ng konti forward para mainita naman yung bandang gitna. Maihaw naman yung bandang gitna ng talong. Yan. Okay. So, hintayin na rin natin talong. Ngayon, yung giniling, on its own na yan. Papabayaan mo muna yan. Mamaya, paano malaman na luto? I-taste test mo yung gulay kung malambot na. At yung itsura niya, as of now, parang dry na dry pa yung ibabaw, di ba? Ang maganda niyan, later, huwag naman ready na, may oils na coated na ng oils lahat sila. At least for me, that's what worked for me. Okay, ligpit muna ng mga pinagbalatan. So, kami dito, yung counter namin, kahoy.
So, kahit nandito lang yung mga pinagbalatan, okay lang. Basta linisan after. Tapos pupunasan ko yan later. So, ito. Usually, yung paper bag na pinambalot sa grocery, yun rin ang ginagamit. Yung initial na pang swipe. Pang punas. Yan. Ito yung ginagamit namin to for compost later on. Kaya, kung mapapansin nyo, hindi ko nirerekta sa basura yung mga pinagbalatan. Paper, okay. Pero itong mga plastics, isa-set aside ko yan. Tatapon ko yan later sa totoong basura. Okay, now, let's check on our talong. Okay. So, maganda. I think, for now, iikot ko muna yung talong. I-rotate ko para yung kabilang side naman. Ayan. Tapos, itutuloy ko na lang later yung ibang parts ng talong. Medyo kumakalat na yung balat. O, ayan. Okay. And then, medyo hintay-hintay lang. Bantay lang sa talong. Okay. So, yung talong natin is good. Sa side na yon, i-forward natin next. Para yung bandang malapit sa tip naman ng talong. Ayan. One check sa giniling. Nice. Check sa ilalim kung may nasusunog. Kung may nasusunog, masyado malakas ang apoy niya. Ibabaan niyo ng konti. Walang resistance. So that's good. Yep. No resistance. So, halo ng konti. Para just to make sure everything's good. Wow! Yung amoy niya. Yung amoy niya, panalo na. Ako naman kasi, sa tagal ko na nagluluto ng mga ulam, Filipino dishes, itsura pa lang nung carrots, pati ng kahit pa paano, yung ko na siya. Malalaman ko na kung luto o hindi. Nakikita mo sa itsura. Not all the time, pero most of the time, nakikita ko niya. Yan yung carrots na hindi pa yan. Wala pa yan. Yung potatoes, halfway na yan. Alright, roll lang ng talong ulit. Yan, kita na. Okay, lambot na. So at this point, pwede na yan. Pwede na yan. Patay na yung apoy. At kailangan ilagay ulit sa strainer. Kaya lang yung strainer na yon, occupied na. So, pwede na to. Ito usually ginagamit ko. Kahit plastic lang. It's fine. Just banlawan lang mo lang muna. Water. Yan. While it's a little wet, lipat yung talong. It's a strainer. Okay. Yep. Then, ito yung plates natin kanina. Linis yan. Pwedeng yan. Kung wala kang parang shower dito. Ganito. Hose. And you can use, kung may ganito ka, good for you. Kung wala, pwede namang ganyan lang. Hina yun. Now, habang nangyayari yan, take the opportunity na. Pwede nang balatan yan. Umpisahan mo sa tip, pababa. So, ayan, pakita ko sa inyo. Tip muna sa baba. Tapos, medyo pinch. pinch. Arte magsalita. Ayan. Ayan. Pag mainit, naramdaman mainit, tapat mo lang sa tubig. Yan ang purpose niyan. So, yung flow ng tubig, mabagal lang. Dapat. Sayang naman yung tubig. Ayan. So, one talong. Good. Done. Okay. Same container. Same plate. Ito, malinis tong platong to eh. So, yung plate na yan. So, nilagay yung clean talong. Yan, dyan muna. Para just to standby mo lang siya dyan. Next, same thing. Tip.
Walang tip. Then, on the top, pababa. So, dun sa mga nahihirapan talagang walang tiyagang mag-peel ng talong, yun yan. Gandahan nyo yung pagka-ihaw. Mas madali siyang i-peel. Ayan. So, this way, hindi na kayo maghihintay ng ilang minuto pa para lang ma-peel yung talong. Paano nagmamadali ka na? Oh, done. See? Yan. So, yan ang purpose niyan. Ito, kaya strainer yan para hindi magbara yung lababo nyo. At meron kami ng another strainer. Ganito. Diyan namin lalagay. Pinagbalatan ng whatever. Okay. Ayan. Tapos, linis ka agad. Okay. Good. Yes. Nice. So, standby muna to for torta later. Tortang talong. May itlog. Next. Check natin yung giniling natin. Wow! Uy! Ang bango! Ang bango! Hop! May konting resistance sa ilalim. Ibig sabihin, malakas yung apoy. Pero, hindi naman sunog. Tama lang. Ayan. Nice! Ayan. Now, paano natin malaman kung okay na? Yun nga, may parang mag-o-oil siya. May oils na ayan o. Ano kita nyo? May oils. Yung oils na yan, i-coat na niya lahat. Pag lahat nag-oil, lumabas na yung oil ng karne, mako-coat yung buong dish ng oils. At ang ganda na yan tignan. Alam mo nang kompleto, na kompleto na yung luto. Okay. Spread natin pa. Yan. Okay. Hindi pa masyado. Paglabas pa ng mantika niyan, mako-coat lahat yan ng oils. Ibig sabihin maganda na. Now, at this point na, at this stage, pwede na ilagay. Yung carrots, hindi pa luto yan. Kitang-kita ko, hindi pa yan. Pero ilang minutes pa lang naman eh. So, at this stage, pwede na ilagay yung ano. Ito. Gusto ni TJ yung raisins yan na marami. So, ilalagay ko na half. Yan. Half lang ng 100 grams. So, 50 grams. Pero, tingnan natin kung tama. Ayan, 50 grams. Now, pwede, depende na rin sa inyo yan kung gusto nyo dagdagan. TJ, mahilig sa raisins. Dagdagan natin. So, mga 75 grams. Ah, sige na nga. 100 grams. Okay yan. So, nilahat ko na yung raisins. Okay na yan. Basta yung raisins na yung pinaka isa sa mga huling ingredients. Kasi luto na yan. Ay, hindi naman talaga niluluto yan. Pero yung konting heat, yan, pinapatamis niya yung maalat na giniling. Depende kung sa paano nyo alatin. Pero remember, may salt na yan from the onions. Tapos may toyo na dun sa meat. So, ano next? Sa Filipino cuisine so far, laging magkasama yan. Salt, toyo, ano pa? Patis. So, dadagdagan natin ng patis. Kung may patis pa tayo. Nako. Ito na naman si patis eh. Ano bang may patis dito no isang araw? Ayun. Okay. Paiba-iba kasi yung nalagyan eh. Minsan nandun eh. So, yan. Next, for flavor, to be safe, mga isang kutsara lang. Okay? Isang kutsarang patis. Muna. For flavoring. Habang nagsisimmer. Tapos syempre haluin nyo ng tama dahil para kumalat yung flavor. Ay, malapit na. Nag-oils na. Malapit na. Yan. Kompleto na yung amoy nung nilagyan kong pepper. So, mix lang. Yan, nag-oil na. Tapos, mapapansin mo yung moisture, yung tubig. Kanina, di ba, matubig siya. Halos wala na. Napapalitan na ng oils sa ilalim. Yun ang gusto natin. Yun ang gusto ko dito. Okay. Now, yung carrots, malapit-lapit na yan.
Hindi pa siya fully cooked, pero malapit na. So, another siguro mga 5 to 10 minutes. This time, yung apoy low na. Yung pinaka-low na. Okay? Yan. Yung seasoning natin, tambay lang. Kasi, i-adjust pa natin later. Alright, for our tortang talong, shallow pan. Yan gamit ko. Tapos, sa burner na medyo malakas ng apoy. Ayan. Ito yung pinakamalakas na apoy na burner dito eh. So, dyan ko ipipreheat. And for these 3 pieces na talong, 1 egg lang ang kailangan ko. Okay? So, you need crack. Now, kami, usually may salt yan later, pero hindi na kami nagsasalt. So, bati lang ng itlog. Kailangan pagbati nyo mabilis. Magbabubble siya. Bubula yung itlog. Batiin yung itlog na mabuti. Yan, ganyan. So, pag tama kasi yung pagbati mo ng itlog, maganda yung yung pagprinito mo, yung air pocket sa loob. Dahil mabilis yung pagbati, di ba? So, yung air pumapasok na incorporate. Ayan, bumubula. So, may lumalabas na puti pag binating nyo, di ba? Ayan. May kakainis ang ingay. So, yan. So, paano ko nalaman kung mainit na? Usually nga, binabanlaw ako ng water. So, magtitira ako ng water. Tapos, pag nag-evaporate na, mainit na yun. Kasi, alam ko nang mainit na yun. So, next is, again, olive oil na pomace. Ito yung latak ng olive oil na neutral siya. Hindi siya masyadong smelly. Yung flavor ng olive oil, hindi siya masyadong apparent. So, it's good for, pamprito. Okay, next. Let's put our tortang talong to the egg. Tapos dyan natin ipipress. Like so. Okay. And also the next one. Same thing. Bakit magkakasabay? Mamaya, pakita ko sa'yo bakit. Sabay sila. Hindi usually magkasabay yan. Ayan. Tapos yung pangatlo. Okay. Basta, kasama yan. Okay. Now, pwede na ba? Tayo natin ng konti. Alright. Mainit na ba yung pan? Yes! Ooh! Okay. Init, diba? Sabay-sabay natin lagay. Alat ng konti. Ayan. One big happy family ng talong, tortang talong. Set this aside. I need a fork. Ayan, banlaw ng konti. And then strong high heat, diba? Ayan. So para kang para ka lang gumawa ng omelette. Kailangan meron ka nang naka-ready na plato dito. Mabilis ang pagluto niyan eh. At least ito kung paano ko lutuin. Hopefully hindi siya didikit. Pero pabayaan nyo lang. High heat lang. Okay, we're gonna check on our giniling. Kanina pa to. Ooh, yes! Okay na to. Yan. Pwede na eh. Now, test natin. Taste test natin. Yung tortang talong. Babaan muna natin yung apoy kasi yung ginagawa tayo dito. So, taste test. Yung gulay. And some meat. Some of those oils. Testing kung kung tama na ba yung alat niya. Yun lang naman eh. Oh yeah. Grabe. Okay.
Sa akin, kasi hindi ako maalat magluto, okay na. Pero alam ko, kulang pa ito ng isang kutsara na patis para kay TJ. Ayan, enough na yan. Mag-a-adjust na lang later sa sausawan. So good. Okay, kung nagtataka kayo kung ano yun, ano yan? Perlienong bangus. Kanin kay mami ko. Pinadala kahapon. Sarap. Ayan. So, mix. Ayan. And then, yan. Leave it simmering on low heat. Covered. Iwan muna. Balikan natin yung talong. Hopefully, hindi fail. Ayan. Good. Okay. Mali ang pagbagsak ko, pero okay lang. So, ito yung hinahanap natin. Ayan. Oh. Di ba tortang talong na siya? Papabayaan nyo lang high heat. Ayan. Good. Very good. So, off na natin itong talong. I think that's enough already. Check. Ito, hindi kailangan sobrang ito. Ayan. So, tama na. Now, pwede na ilipat yan. Ang dali! Ang dali, di ba? Oh, tortang talong. You can put tomatoes and onions on the side. May sili. Yun ang gagawin natin. Slice tomatoes into smaller pieces, rough slices lang. Same thing. Side dish. Yan. Nalo. Pwede rin onions. Oh. Ay, isang buong onions ang gagamitin mo. Yeah, one whole onion. Again, outer layer out. Done. Side dish ng ating tortang talong. Ayan. Usually ako lang kakain yan, hindi si TJ. Ayan. See? Nice. Yes. Okay. Next. Since kanina pa to, patis. Okay. Ito hindi ko nire-recommend. Pero dahil hindi ako masyadong maalat. So, kailangan may sausawan talaga. Patis. Kunti lang. Salagyan mo yung sili dyan. For serving lang. Para may appetizing tignan para kay TJ. Ako, hindi ko na kailangan yan talaga. Okay na ako sa no salt. Ayan. Okay, this is done. Check. Nice. Oh, the smell. Amoy na amoy yung bell pepper. Yung bawang sibuyas, yung gisa, yung baboy, yung baka. Kombinasyon nun. Dahil walang baboy na lean, gumamit tayo ng baka in replacement sa lean pork, lean ground beef. Kombinasyon with regular ground pork. Kaya medyo oily. Pero kita nyo yung oils. Di ba? Less makasalanan siya than kung purong ground pork ang gagamitin mo. Masyadong mataba. Okay? Now, we have this one done. Kuha tayo ng bowl. And turn this off na. Lipat na natin sa... Ano ko yung linipat? Ang gulo. Ang gulo. Okay. Tingnan nyo yung transition. Hindi. Ito lang yan. Guerrilla style. Cowboy sorry Talagang Cub Scout Yan. Good for 2. Hindi. Dami yan. Okay. Ito. That's the dish. Oh. Panalo. Diba? Kiniling and tortang talong. Ready to serve. Yan. Oh. Mga men, tignan nyo, panalo. May patis, sili, tortang talong, onions, tomato, fresh, kiniling, bakat baboy.
May kanin na rin na tayong sinaing kanina pa. Okay, here it is. Ito na. Yung giniling. So, sa 800 to 850 pesos, meron ko ng giniling good for 6 to 8 people. Meron pa dun, oh. Dami pang natira. Okay. Tapos, ito. Tapos, meron ka pang talong. Tortang talong. Kamatis, sibuyas na sariwa with pepper, patis na sausawan. Hindi ko masyadong nire-recommend lagi, pero kailangan ni Mrs. yan. Okay. And then, meron na tayong rice. So, guys? Mga men, I'll see you in the next one. Good luck!